Oh, Rosalie, ito na itanong ko kanina, no? May inirekomenda ba ang Quadcom para sa wakas ay ma-resolve na yung matagal na issue ng TARA system dyan sa Bureau of Customs? Monica, pinaiimbitahan na sa susunod na legislative inquiry ng House Quadruple Committee o Quadcom ang hepe ng Bureau of Customs na si Bienvenido Rubio hinggil sa issue ng illegal drug shipment. Nabuksan ang issue ng TARA system sa ika-14 na pagdinig ng House Quadruple Committee. Hindi matanggap ng mga kongresista ang sagot ng kinatawan ng BOC sa pagdinig ng Quadcom ngayong araw nang tanungin kaugnay ng TARA system. Tumutukoy ang TARA system sa katiwalian sa komisyon kung saan nagbibigay ng padula sa mga kawani ng BOC para sa mga shipment ng pumapasok sa mga pantalan sa bansa. Meron pa bang grease money o TARA dyan sa Bureau of Customs sa ngayon? As of now, Your Honor, I have no information about a TARA system ongoing with the Bureau of Customs. Mr. Chair, Okay, alam mo, nakakagalit to. I think you're lying to us. You know, you have been there for quite a time. If the commissioners know about that, why don't you know? You're a lawyer. My goodness. Muntik pang mapatawa ng contempt ang dumalong BOC official. Yung Legal Service Office ng Bureau of Customs, wala pong kaalam-alam sa existing na TARA system sa Bureau of Customs. For the record, Your Honor, I mean, from our records, Your Honor, we're trying administrative cases. Hindi ko po tinatanong kung ano po yung trabaho niyo, attorney. And, Your Honor, please. Sandali lang, nagsasalita pa ako. Malapit na kitang i-move to cite you in contempt. Bihira kong ginagawa yun, pero ikaw malapit ka na. Inamin ng mga dating hepe ng BOC sa Quadcom na sina Nicanor Faeldon at Isidro La Peña ang pag-iral ng TARA system sa ahensya. Anila, gumawa sila ng mga hakbang sa ilalim ng kanilang termino upang resolbahin ito. Gayunman sa kabilaan nila ng paglapit at paghikayat sa brokers at importers na magsumbong kaugnay ng mga sangkot sa TARA system, walang nagsusuplong sa mga ito. For my first 6 months, I asked the 12,000 importers and brokers to submit to us list of BOC officials that received TARA. I think until today, wala pang nagsasubmit. So it's a tango. Sayaw to ng dalawa. That's why nakakatakot, mami, kasi walang willing na magreklamong importer and broker. What I did was to reshuffle yung mga tao na sa mga opisina. And then I told the collectors that if you do not hit your target, you will be replaced. So, kulang po yung naging effort. Tama po ba, Chairman La Peña, Mr. Chair? And when we were just about to implement, nag-back out yung yung subject na magtutulong sana sa atin. At the last moment, nag-back out eh. Paniwala rin ng mga ito hanggang ngayon umiiral pa rin ang TARA system sa BOC. Nabuksan ang usapin ng TARA system dahil ito ang tinitingnang dahilan ng paglusot sa bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu shipment noong May 2017. Ipinagtataka rin ng mga kongresista kung bakit marami pa ring sangkot sa pagpuslit ng iligal na droga ang hindi nakakasuhan at napapapanagot hanggang ngayon. Bakit ang sangkatutak na mga nirekomendang kasuhan ng parehong Committee on Dangerous Drugs at Senate Blue Ribbon Committee tulad sa mga membro o kawani ng Bureau of Customs na nagpadaan sa green lane ng mga kontrabandong ito? Sa tindi ng inyong investigasyon ay wala kayong natukoy na may-ari ng tone-toneladang droga na ipinuslit sa Bureau of Customs. Nasita naman si dating BOC Chief Faeldon kung bakit hindi nahuli ang importer sa naturang shabu shipment. It is not enough that you apprehended the shabu. You should have arrested the people responsible for the shipment of shabu as well. Yung importer po, ma'am, is a company na EMT Trading. EMT Trading. Yes, ma'am. And yung registered owner ay si Irene May Tatad.
Samantala, inalis na ng Quadcom ang contempt na ipinataw sa dating hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Wilkins Villanueva. Napatawan nito ng contempt at ipinag-utos ang detention sa House premises dahil sa pagtanggi umanong sumagot sa mahalagang tanong ng 4 House panels at pagsisinungaling. Gayunman, binawi na ang contempt citation matapos na magsumite sa Quadcom ng motion for reconsideration at pangakong makikipag-cooperate sa pagdinig ng Quadcom. Monica, sa ikalawang bahagi naman ng pagdinig ay humarap sa Quadcom ang dating Mandaluyong Police Chief na si Police Colonel Hector Grijaldo. Si Grijaldo ang nag-aakusa sa dalawang chairpersons ng House Quadcom na sina Representative Benny Abante at Representative Dan Fernandez na tila punersa umano siya na kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war ng Duterte administration. Binusisi si Grijaldo kaugnay ng kanyang mga akusasyon pero tumatanggi siyang sagutin ang mga tanong ng mga kongresista kaugnay ng issue at iginigiit ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Bunsod nito, ang tinanong na lang ng mga kongresista ay sina Congressmen Abante at Fernandez. Bunsod naman na hindi pakikipag-cooperate o pagsagot ng tanong ng mga kongresista kay Grijaldo kaugnay ng issue ay muli itong pinatawan ng contempt at pinalilipat na ang detention sa Station 6 ng Quezon City Police District. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives.